sa labas ng maingay na sentro ng Davao, sa isang lugar kung saan ang buhay ay tila mas banayad at ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng sariwang lupa at mga halaman, nakatayo ang isang bahay na tila ba ay humihinga ng payapa. Ito ang tahanan ni Mang Lito, isang bahay na walang anumang pahiwatig ng yaman o karangyaan. Malapit sa kalsada, nakaparada ang isang lumang Toyota Innova, modelo pa ng 2006. Ang pintura nito ay bahagyang kumupas na at ang salamin sa gilid na minsay nakaharap sa upuan ng driver ay may maliit na basag na tila nagkukwento ng mga nakaraang biyahe. Ang maliit na bakuran ay may tanim na mga halaman, karamihan ay ornamental, na tila ba pinili ng may pag-iingat upang magbigay ng kulay sa simpleng hardin. Ang berdeng damuhan ay maikli, malinis at maayos ang pagkakabawas. Si Mang Lito, na sa panahong iyon ay nasa kanyang ika-60 taon, ay abala sa likod ng bahay. Nakasuot siya ng isang lumang checkered na kamisa. Ang tela nito ay manipis na sa katagalan at mayroon pang bahagyang kupas na mantsa sa gilid na tila marka ng kanyang masipag na pagtatrabaho. Ang kanyang mga paa ay nakasampa lamang sa lumang tsinelas na mayroon ng bakas ng kanyang mga daliri. Hindi mo kailanman maiisip na ang lalaking ito, na abala sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman, ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa buong Pilipinas. Ng kanyang mga kamay, na minsay ginagamit sa pagpirma ng milyon-milyong kontrata, ay ngayon ay malumanay na humahawak sa lupa, nagtatanggal ng mga tuyong dahon at nagdidilig ng kanyang mga paboritong halaman, ang kalamansi. Ang bawat kalamansi na mayroong bilog at luntian nitong prutas ay tila isang maliit na perlas na nagpapahiwatig ng kasaganahan na dinala ng sariling sipag at tiyaga. Para kay Mang Lito, ang kaguluhan ng mundo ng negosyo ay tila isang malayo at hindi mahalagang bagay. Mas gusto niya ang katahimikan at ang pagiging hindi nakikita. Hindi niya kailangan ng mga mamahaling sasakyan, ng mga magagarang damit o ng mga pagpapakitang tao. Para sa kanya, ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong ari-arian, kundi sa kung sino ka bilang isang tao, sa kung gaano kalaki ang iyong kapayapaan sa loob, at sa kung gaano ka kahanda na magbigay ng tunay na pagmamahal sa iyong pamilya. Naniwala siya na ang pagiging simple ay ang pinakamagandang disguise, isang paraan upang makita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid niya. Ang pagiging hindi nakikita ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang obserbahan, upang unawain, at upang gumawa ng mga desisyon ng walang anumang bias. Ang kanyang isip ay hindi abala sa mga numero o sa mga stock market. Ito ay abala sa mga maliliit na bagay na nagbibigay ng tunay na kagalakan sa kanyang buhay. Ang amoy ng sariwang lupa, ang pakiramdam ng araw sa kanyang balat, ang mahinang huni ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng kalamansi, ang lahat ng ito ay nagbibigay sa kanya ng isang malalim na pakiramdam ng kasiyahan. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-aalala. Ang bawat galaw niya ay malumanay, may ritmo, na tila ba mayroon siyang walang katapusang oras. Sa loob ng 30 taon, si Mang Lito ay naging isang batikang negosyante. Nagsimula siya sa wala, mula sa simpleng pagiging chuper, hanggang sa unti-unting pagtatayo ng isang malaking imperyo, isang malaking korporasyon na mayroong higit sa 4,000 empleyado na sumasakop sa mga serbisyo sa transportasyon at produksyon sa buong bansa. Alam niya kung paano bumuo, kung paano lumago, at kung paano protektahan ang kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba, nanatili siyang totoo sa kanyang sarili. Ang kanyang mga karanasan ay nagturo sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa mga mamahaling bagay, kundi sa kanyang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan at sa kanyang kakayahang obserbahan ang lahat ng may matalim na mata. Habang abala siya sa pagdidilig, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag na papalapit. Lumingon siya at nakita si Maria, ang kanyang kaisa-isang anak. Sa gulang na 29, si Maria ay tila isang kopya niya, mabait, simple, at mayroong magandang puso. Nakangiti siya habang papalapit, may hawak na baso ng sariwang calamansi juice na mayroong yelo at dahon ng mint
na tila ba nakuha niya mismo sa hardin. "Papa, narito ang paborito mo," sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagmamahal. Ngumiti si Mang Lito. Ang ngiti na iyon ay hindi pilit, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay ang nangiti ng isang ama na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Ang nangiti ng isang taong nakakaramdam ng tunay na kagalakan. Kinuha niya ang baso at ininom ang juice. Ang lamig nito ay tila nagbigay ng ginhawa sa kanyang lalamunan. "Salamat anak, alam mo talaga ang paborito ko." Para kay Mang Lito, ang mga sandaling ito ang pinakamahalaga. Ang mga simpleng sandali ng pagmamahalan sa pamilya, ang mga sandali ng kapayapaan, ang mga sandali ng pagiging totoo. Hindi niya kailangan ng mga malalaking piging o ng mga mamahaling regalo. Ang presensya ng kanyang anak, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang pag-aalaga. Ang lahat ng ito ay sapat na upang punan ang kanyang puso ng kasiyahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kapayapaan na ito, may isang bagay na unti-unting papalapit, isang bagay na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang bagyo na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam ang presensya nito. At ang bagyong iyon ay may pangalan, Antonio, ang kasintahan ni Maria, ang lalaking malapit ng ipakilala sa kanya. Sa kabila ng kanyang panlabas na kapayapaan, may isang maliit na bahagi ng kanyang isip, ang nag-iisip, nagpaplano. Ang kanyang matalas na mata ay hindi kailanman natutulog. Alam niya na ang pagpapakilala kay Antonio ay hindi lamang isang simpleng pagpapakilala. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga pagsubok at mga hamon. Ang kanyang payapang buhay ay malapit ng masira, ngunit handa siya. Palagi siyang handa. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatitig si Mang Lito sa kanyang mga halaman ng kalamansi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa kung ano ang iyong hawak, kundi sa kung ano ang iyong handang ipagtanggol. At sa kanyang puso, handa siyang ipagtanggol ang kanyang pamilya, ang kanyang kapayapaan, at ang kanyang mga prinsipyo, anumang hamon ang dumating. Ang kwento ng kanyang pagiging lihim na bilyonaryo ay malapit ng mabuksan, at ang bawat isa ay magugulat sa kanyang mga desisyon. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-asa at pag-aasam. Ang bahay ni Mang Lito, na karaniwan ay tahimik, ay tila may kakaibang enerhiya. Si Maria, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, ay abala sa paghahanda para sa pagdating ni Antonio. Ang sala, na karaniwan ay simple at malinis, ay ngayon ay mayroali ng mga sariwang bulaklak sa mesa, nagbibigay ng amoy ng kalikasan. Ang mga upuang yari sa nara na matagal ng saksi sa maraming pagtitipon ay tila naghihintay sa isang bagong bisita. Ang lahat ay nakahanda para sa isang mahalagang pagpapakilala. Dumating si Antonio. At sa unang sulyap pa lamang, alam na ni Mang Lito na may kakaiba sa kanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling vest. Ang tela ay makinis, ang pagkakatahi ay perpekto. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang mga galaw ay tiyak, ang kanyang ngiti ay nakakapanalo. Mayroon siyang isang tiwala sa sarili na tila ba walang anumang bagay sa mundo ang makakapigil sa kanya. Ang kanyang tinig ay malinaw, ang kanyang mga salita ay maayos, at ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pangarap at ambisyon. Para kay Mang Lito, si Antonio ay ang tipo ng tao na hindi kailanman nakatikim ng salitang hindi. Ang taong ito ay sanay sa pagkuha ng lahat ng kanyang gusto, sanay sa tagumpay, sanay sa pagiging nasa itaas. Habang nag-uusap sila, pinagmamasdan ni Mang Lito si Antonio ng may matalim na mata. Hindi lamang ang kanyang panlabas na anyo ang kanyang tinitingnan, kundi ang kanyang puso, ang kanyang pag-iisip. Nais niyang makita kung ano ang nasa likod ng perpektong ngiti at ng tiwala sa sarili. Narinig niya ang mga kwento ni Antonio tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga plano para sa hinaharap, sa kanyang pagmamahal kay Maria. Ang lahat ay tila perpekto. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng puso ni Mang Lito na nag-aalala. Isang pag-aalala na normal sa isang ama na nagnanais ng pinakamabuti para sa kanyang anak. Ngunit si Mang Lito ay hindi lamang isang ama.
Siya ay isang batikang negosyante. Kaya naman, pagkatapos ng pagpapakilala, gumawa siya ng isang bagay na karaniwan niyang ginagawa sa mundo ng negosyo. Nagsagawa siya ng isang lihim na pagsisiyasat kay Antonio. Hindi ito isang pagdududa sa kanyang anak, kundi isang pag-iingat. Nais niyang masiguro na ang lalaking ito ay karapat-dapat sa pagmamahal ni Maria, na ang kanyang mga intensyon ay totoo, at na mayroon siyang kakayahang maging isang mabuting kasama sa buhay. Gumamit siya ng mga kontak sa industriya, mga pribadong investigador at mga eksperto sa background check. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng impormasyon tungkol kay Antonio ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang edukasyon, ang kanyang karanasan sa trabaho, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga pinagdaanan, ang lahat ay nakalatag sa kanyang mesa. At sa kanyang sorpresa, nalaman ni Mang Lito na si Antonio ay tunay na may talento. Mayroon siyang matalas na isip, mayroon siyang kakayahang mamuno, at mayroon siyang matinding dedikasyon sa kanyang trabaho. Ang kanyang track record sa mga kumpanya na kanyang pinanggalingan ay kahanga-hanga. Hindi lamang siya isang gwapong mukha, siya ay isang lalaking mayroong tunay na kakayahan. Dahil sa kanyang natuklasan, nagkaroon ng isang matapang na desisyon si Mang Lito. Isang desisyon na tila lumabas sa isang pelikula, isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay at sa buhay ni Antonio. Nagpasya siyang bigyan si Antonio ng isang posisyon sa kanyang korporasyon, hindi lamang basta isang posisyon, kundi ang posisyon ng Chief Executive Officer, ang CEO. Ngunit hindi niya ito direktang ginawa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng isang third-party headhunting firm, isang kumpanya na magsisilbing tulay sa pagitan nila upang hindi malaman ni Antonio na si Mang Lito ang tunay na may-ari ng korporasyon. Nais niyang makita kung paano gumalaw si Antonio nang walang anumang kaalaman sa kanyang tunay na koneksyon sa pamilya, nang walang anumang impluensya mula sa kanya. Nais niyang bigyan si Antonio ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, hindi bilang manliligaw ng kanyang anak, kundi bilang isang propesyonal. Ang desisyong ito ay may kasamang kakaibang halo ng damdamin. Mayroong bahagyang pag-aalala ng isang ama na naglalagay sa kanyang anak at sa kanyang mapapangasawa sa isang sitwasyon na puno ng hamon. Ngunit sa parehong oras, mayroon ding matinding pag-asa. Pag-asa na si Antonio ay magpapatunay na karapat-dapat siya sa tiwala na ibinigay sa kanya, pag-asa na ang kanyang talento ay magdadala ng paglago sa kanyang korporasyon, at pag-asa na ang kanyang pagmamahal kay Maria ay totoo. Ito ang kanyang paraan upang subukan si Antonio, hindi lamang sa kanyang kakayahang mamuno, kundi pati na rin sa kanyang integridad. Sa isang payapang hapon, habang nakaupo sila ni Maria sa hardin, umiinom ng tsaa na may amoy ng sampagita, nag-uusap sila. Ang mga dahon ng sampagita ay tila nagbibigay ng isang nakapapawi na amoy, na tila nagpapahiwatig ng kapayapaan sa kanilang paligid. Papa, minsan naiisip ko kung paano mo ginagawa ang lahat ng ito, sabi ni Maria, na may ngiti sa kanyang mga labi. Para kang bida sa isang teleserye ng ABS-CBN. Ang dami mong sekreto, ang dami mong plano. Ngumiti si Mang Lito. Anak, ang buhay ay parang teleserye. Mayroong mga twists and turns, mayroong mga sekreto, mayroong mga hamon. Ang importante ay kung paano mo hinaharap ang bawat kabanata at kung paano mo pinoprotektahan ang iyong mga mahal sa buhay. Pero hindi ko akalain na ganito ka kagaling magplano. Kung hindi mo lang, Papa, iisipin ko na ikaw ang direktor ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi ko kailanman sinabi na hindi ako, sabi ni Mang Lito, na may bahagyang tawa sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, puno ng isang lihim na pag-unawa. Ang mga buwan ay lumipas. 14 na buwan ng kapayapaan ng paglago. Si Antonio ay naging isang epektibong CEO. Ang korporasyon ay lumago, ang mga empleyado ay masaya, at ang kanyang mga desisyon ay matatalino. Para kay Mang Lito, ang lahat ay tila nasa ayos. Ang kanyang desisyon ay tila tama. Ang pag-asa ay lumalaki sa kanyang puso. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi magtatagal. Ang bawat pahina ng kwento ay mayroong sariling pagbabago. At ang pagbabago na iyon ay nagsimula sa isang hindi inaasahang tawag
sa telepono. Isang tawag na nagmula sa mga magiging biyenan ni Maria, ang mga magulang ni Antonio. Isang tawag na nag-aanyaya sa kanya sa isang hapunan. Isang tawag na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas seryoso. Ang payapang mundo ni Mang Lito ay malapit ng gumuho. Ang kanyang mga plano ay malapit ng masubok. At ang lahat ng kanyang mga sekreto ay malapit ng mabunyag. Ang tanong ay, handa ba siya sa lahat ng ito? At paano niya haharapin ang mga pagsubok na naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata? Ang gabi ay tila may kakaibang lambong. Ang Maynila, na karaniwan ay puno ng ingay at buhay, ay tila mayroong sariling ritmo ng katahimikan sa mga piling lugar. Sa sentro ng Makati, ang Aldridge Restaurant ay nakatayo na tila isang hiyas sa gitna ng mga nagtataasang gusali. Ang labas nito ay simple, moderno, ngunit sa sandaling pumasok ka sa loob, masisilayan mo ang isang mundo ng karangyaan at kagandahan. Ang kisame ay mayroong malalaking chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat piraso ay kumikinang sa ilaw, nagbibigay ng isang mainit at malambot na glow. Ang mga dingding ay mayroong mga artworks na sadyang ginawa para sa lugar. Ang mga upuan ay may makapal na tela, at ang bawat mesa ay may kumikinang na kubyertos at malinis na baso. Ang amoy ng masarap na pagkain at mamahaling alak ay lumulutang sa hangin, nagbibigay ng isang pakiramdam ng eksklusibong karanasan. Ang menu, na may magandang disenyo, ay walang nakasulat na presyo, isang tanda ng isang lugar kung saan ang pera ay hindi issue at ang karanasan ang siyang pinakamahalaga. Si Mang Lito, sa kanyang karaniwan at simpleng paraan, ay sinadyang isuot ang kanyang paboritong checkered na kamisa. Ito ang kanyang uniform, ang kanyang disguise, ang kanyang paraan upang manatiling totoo sa kanyang sarili sa gitna ng karangyaan. Hindi niya kailangan ng mamahaling damit upang maramdaman na siya ay mahalaga. Ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang puso, sa kanyang isip, at sa kanyang mga prinsipyo. Ang kanyang presensya sa lugar na iyon ay tila isang kakaibang contrast, isang ordinaryong tao sa isang pambihirang lugar. Habang papasok siya, ramdam niya ang isang kakaibang enerhiya. Isang pakiramdam na tila may isang malalim na lihim na nakakubli sa likod ng mga ngiti at pagbati. Nakita niya ang pamilya Enriquez, ang mga magulang ni Antonio. Ang kanilang mga ngiti ay masyadong malawak, masyadong masigla, tila mayroong pinagtataguan. Ang kanilang mga galaw ay masyadong mabilis, masyadong pilit, tila mayroon silang gustong itago. Para kay Mang Lito, ang labis na kasiglahan ay madalas na isang tanda ng pagtatago ng isang intensyon na hindi totoo. Mang Lito, napakabuti naman na dumating ka! Ang masiglang bati ni Ginoong Enriquez habang papalapit sa kanya. Ang kanyang tinig ay malakas, puno ng isang pilit na init. Ang kanyang mga kamay ay lumawak at kinuha niya ang kamay ni Mang Lito, hindi sa isang simpleng pagkamay, kundi sa isang pagyakap ng kanyang dalawang kamay sa kamay ni Mang Lito. Ito ay isang tradisyonal na pagbati sa Pilipinas, isang tanda ng malalim na respeto o matinding paggalang. Ngunit para kay Mang Lito, ito ay isang pulang bandila. Isang tanda na mayroong higit pa sa hapunan na ito kaysa sa simpleng pagkilala. Ang kanyang mga mata ay matalim. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Ginoong Enriquez, ang bawat kislap sa kanyang mga mata, ang bawat bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Salamat sa pag-imbita, Ginoong Enriquez, ang sabi ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay kalmado, walang anumang pahiwatig ng kanyang iniisip. Ikinagagalak namin na makilala ka sa wakas, ang sabi ni Ginang Enriquez, na mayroon ding pilit ng ngiti. Umupo sila sa kanilang mesa at ang pag-uusap ay nagsimula, puno ng mga formalidad at pangkalahatang pagbati. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang hindi nakikitang tensyon, isang pakiramdam na tila mayroong isang bagay na nakakubli sa likod ng bawat salita. Habang nagpapatuloy ang hapunan, narinig ni Mang Lito ang mga salita na tila nagpatindig sa kanyang balahibo. Ginoong Lito, mayroon kaming gusto sanang pag-usapan.
Tungkol ito sa nakaraan, tungkol ito sa mga kaganapan na naganap 30 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang nakaraan at 30 taon na ang nakalipas ay tila mga sulo na nagbigay liwanag sa isang madilim na sulok ng kanyang alaala. Ramdam niya ang isang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang gulugod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Alam niya na ang hapunan na ito ay hindi lamang basta isang hapunan. Ito ay isang paghaharap, isang pagbubunyag ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Si Mang Lito ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang anumang pahiwatig ng pagkabigla o pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. Pinagmamasdan ang bawat isa sa pamilya Enriquez. Nakita niya ang mga ngiti ni Antonio na ngayon ay tila may bahagyang pag-aalala. Nakita niya ang mga mata ni Ginoong Enriquez na puno ng isang kakaibang pagtaas ng tiwala sa sarili, na tila ba mayroong hawak siyang isang malaking sikreto. Ang mga salita ay patuloy na dumadaloy, puno ng mga hindi direkta na pahiwatig, puno ng mga salitang pumupukaw ng pagtataka. Ngunit si Mang Lito ay hindi nagpadala. Ang kanyang isip ay gumagalaw ng mabilis, nagpaplano, nag-iisip ng mga posibleng sitwasyon. Alam niya na ang mga Enriquez ay mayroong isang intensyon, isang layunin, at ang layunin na iyon ay hindi maganda. Sa sandaling iyon, habang inihahanda ng mga waiter ang pangunahing pagkain, isang masarap na salmon steak na mayroong iba't ibang uri ng gulay, isang bagay ang biglang lumapag sa mesa. Isang makapal na sobre, kulay cream, eleganteng nakasara, na tila ba mayroong laman na napakahalaga. Ito ay inilagay ni Ginoong Enriquez sa gitna ng mesa, sa pagitan ni Mang Lito at Antonio, na tila isang deklarasyon ng giyera. Ang sobre na iyon ay hindi lamang basta sobre. Ito ay isang simbolo, isang pahiwatig ng mga sikreto, ng mga alaala, ng mga pagsubok na magaganap. Ang paglagay nito sa gitna ng hapagkainan, sa harap ng lahat, ay isang malakas na pahayag. Alam ni Mang Lito na ang kapayapaan ay tapos na. Ang drama ay nagsisimula na. At sa pagkabigla ng lahat, ang hapunan na iyon ay magiging isang labanan, isang paghaharap ng mga nakaraan at ng mga lihim. Ang tanong ay, sino ang lalabas na panalo sa labanang ito? Ang kapaligiran sa Aldridge Restaurant ay biglang nagbago. Mula sa pagiging magarang kanlungan ng kasiyahan, ito ay naging isang arena, isang tahimik na larangan ng labanan. Ang mga ilaw ng chandelier sa itaas ay tila mas lalong nagningning, nagbibigay ng matalas na liwanag sa bawat mukha sa mesa, na tila ba ang bawat detalye ay kailangang makita ng malinaw. Ang makapal na sobrang kulay cream na inilagay ni Ginoong Enriquez sa gitna ng mesa ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang pambukas ng Pandora's box, isang susi sa mga nakalimutang alaala, sa mga sugat na matagal nang nakabaon. Si Mang Lito, sa kanyang lumang checkered na kamisa, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng pamilya Enriquez. Nakita niya ang isang ngiti sa mga labi ni Ginoong Enriquez, isang ngiti na puno ng tiwala sa sarili, na tila ba mayroong hawak siyang trump card. Si Ginang Enriquez ay nakangiti rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala na tila ba hindi siya sigurado sa kanilang ginagawa. At si Antonio, ang kanyang noo ay nakakunot, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sobre, puno ng pagtataka at bahagyang pag-aalala. Binuksan ni Ginoong Enriquez ang sobre ng dahan-dahan sa isang madramang paraan. Inilabas niya ang mga dokumento sa loob, mga lumang papel, mga kopya ng mga legal na dokumento at isang litrato na kumupas na sa katagalan. Iniladlad niya ang mga ito sa mesa sa harapan ni Mang Lito. Ang bawat piraso ay tila mayroong sariling kwento na ikinukubli. Mang Lito, ang simula ni Ginoong Enriquez, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong matinding pagmamalaki. Alam namin ang lahat, ang tungkol sa nakaraan, ang tungkol kay Victor Marsh. Sa pagkarinig ng pangalan na iyon, ramdam ni Mang Lito ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Victor Marsh. Ang pangalan na iyon ay tila isang multo mula sa nakaraan,
isang pangalan na matagal na niyang pilit na kinalimutan. Si Victor Marsh ay ang kanyang dating kasosyo, ang kanyang kaibigan, ang kanyang pinagkakatiwalaan. 30 taon na ang nakalipas. Sa taong 1987, nagsimula sila ng isang maliit na transportasyon at produksyon ng kumpanya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay gumuho. Victor Marsh, ang aking kapatid, patuloy ni Ginoong Enriquez, ang kanyang tinig ay lumakas, ang kanyang ngiti ay naging matalim. Siya ang kasosyo mo, siya ang iyong kaibigan, ngunit ano ang ginawa mo sa kanya? Kinuha mo ang lahat, kinuha mo ang kanyang kumpanya, kinuha mo ang kanyang pinaghirapan, at iniwan mo siya sa kahirapan hanggang sa pumanaw siya ng walang-wala na may isang puso na puno ng pighati. Ang mga salitang iyon ay tila mga pananakit, mga akusasyon na tumusok sa puso ni Mang Lito. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob niya, isang malaking galit ang dahan-dahang lumalaki. Ang Victor na iyon, ang kanyang kapatid, ay siyang nagtago ng katotohanan. Sinabi ni Victor sa akin ang lahat, sabi ni Ginoong Enriquez, na may matinding pagkapuot sa kanyang mga mata. Sinabi niya kung paano mo siya niloko, kung paano mo kinuha ang kanyang mga ideya, kung paano mo siya pinagtaksilan. Sinabi niya kung paano mo siya itinulak sa bingit ng pagkalugi hanggang sa wala na siyang magawa kundi sumuko. Ang iyong imperyo, Mang Lito, ay binuo sa kanyang paghihirap, sa kanyang pagbagsak. Ang mga akusasyon ay patuloy na dumadaloy, puno ng mga kasinungalingan, puno ng mga pagtatangkang manira. Ang mga mata ni Ginoong Enriquez ay nagniningning sa pagkapuot. Tila ba ang lahat ng kanyang buhay ay inilaan niya sa paghihiganti. Si Mang Lito ay narinig ang bawat salita, ngunit hindi siya nagpadala. Ang kanyang isip ay gumagalaw ng mabilis, nagpaplano, nag-iisip ng kanyang susunod na galaw. Alam niya na ang kwento na ikinukwento ni Ginoong Enriquez ay isang bahagi lamang ng katotohanan, isang bahagi na baluktot, na puno ng kasinungalingan. Alam niya na ang pamilya Enriquez ay nabuhay sa isang kwento ng paghihiganti, isang kwento na itinanim sa kanila ng isang taong hindi naman nagsasabi ng buong katotohanan. Ramdam niya ang pagdagsa ng kapaitan sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagiging inakusahan ng isang bagay na hindi mo ginawa, ng pagiging biktima ng kasinungalingan at paghihiganti. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang kakaibang kalmado na bumalot sa kanya. Hindi siya natakot. Hindi siya nag-aalala. Alam niya ang katotohanan, at ang katotohanan na iyon ang kanyang magiging sandata. Tiningnan ni Mang Lito si Antonio, ang kanyang manliligaw, ang kanyang magiging manugang. Ang kanyang mukha ay kumulo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang plato ng salmon steak na tila ba ayaw niyang makinig sa paghaharap. Naramdaman ni Mang Lito ang pagkabigo. Pagkabigo na si Antonio ay tila walang kakayahang magsalita, na tila walang kakayahang ipagtanggol ang katotohanan. Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya ang isang pagnanais na protektahan si Antonio, na ilayo siya sa madilim na mundo ng kanyang pamilya. Dahan-dahan, kinuha ni Mang Lito ang baso ng tubig sa kanyang tabi at uminom ng isang maliit na sipsip. Ang lamig ng tubig ay tila nagbigay ng kalinawan sa kanyang isip. Pagkatapos, nilapag niya ang baso sa mesa na may mahinang kalampag. Tiningnan niya si Ginoong Enriquez ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng matinding pag-unawa at lakas. Bago ko buksan ang aking sariling mga dokumento, Ginoong Enriquez, ang sabi ni Mang Lito, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong isang hindi nakikitang kapangyarihan. Dapat mong malaman ang isang bagay. Hindi ako kailanman uupo sa isang hapagkainan o sa anumang labanan nang hindi ako sigurado sa aking pagwawagi. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga mata ni Ginoong Enriquez ay nanlaki. Tila hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng isang bahagyang pag-aalala. Ang tensyon sa mesa ay naging mas mabigat pa. Ang bawat hininga ay tila pinipigilan. Ang labanan ay nagsisimula na at si Mang Lito ay handa na. Handa na siyang ilabas ang buong katotohanan, ang katotohanan na matagal nang nakakubli sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang tanong ay,
Handa ba ang pamilya Enriquez na harapin ang katotohanan na iyon? Ang katahimikan sa Aldridge Restaurant ay nagpatuloy, mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nagsisilbing saksi sa isang drama na unti-unting nagaganap sa gitna ng hapagkainan. Si Mang Lito, sa kanyang lumang checkered na kamisa, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay matalim, pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng mga Enriquez, lalo na si Ginoong Enriquez, na ang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay. Dahan-dahan sa isang galaw na puno ng tiwala sa sarili at kapangyarihan, kinuha ni Mang Lito ang kanyang sariling sobre. Ito ay isang puting sobre, mas maliit kaysa sa sobreng kulay cream na ibinigay ni Ginoong Enriquez. Ngunit ang laman nito ay mas makapangyarihan. Ang bawat pahina sa loob ay tila mayroong sariling buhay, sariling kwento na handang ibunyag. Ginoong Enriquez, ang simula ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay kalmado, walang anumang pahiwatig ng galit o puot. Ang kwento na ibinahagi mo ay isang bahagi lamang ng katotohanan. Isang bahagi na baluktot, na puno ng kasinungalingan na itinanim sa inyo ng iyong kapatid. Ang mga mata ni Ginoong Enriquez ay nanlaki, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang pilit ng ngiti ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at pag-aalala. Inilabas ni Mang Lito ang mga dokumento mula sa kanyang sobre. Hindi ito mga lumang litrato, kundi mga detalyadong bank statement, mga legal na dokumento, at mga nakasulat na pahayag mula sa mga lumang empleyado at auditor. Narito ang katotohanan, Ginoong Enriquez, sabi ni Mang Lito, habang inilaladlad ang mga dokumento sa mesa. Ang iyong kapatid, si Victor Marsh, ay hindi isang biktima. Siya ang gumawa ng pagkakamali. Siya ang nagtaksil sa aming kasunduan. Ang unang pahina na iniladlad niya ay isang kopya ng bank statement. Noong taong 1987, nang magsimula kami ng negosyo, mayroon kaming joint account. Ang bawat isa sa amin ay naglalagay ng pondo. Ngunit sa loob ng ilang buwan, unti-unting nawala ang milyon-milyong pesos mula sa account na iyon. Hindi ito para sa operasyon ng kumpanya. Ito ay para sa pagbuo ng sarili niyang kumpanya, sa likod ng aking kaalaman. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na bumabagsak sa ulo ni Ginoong Enriquez. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay, mula sa pagiging mapula hanggang sa maging maputla. Sunod na iniladlad ni Mang Lito ang mga nakasulat na pahayag ng mga lumang empleyado, lalo na ang lumang accountant ng kumpanya. Narito ang pahayag ni G. Reyes, ang aming accountant noon. Siya ang nakakita sa lahat, ang mga lihim na transaksyon, ang mga maling paglalabas ng pondo, ang lahat ng pagtatangka ni Victor na magtago ng impormasyon. Siya mismo ang nagbigay alam sa akin. Ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling. Ang bawat numero, ang bawat petsa, ang bawat pangalan ay tila nagpapatunay sa katotohanan. At narito, patuloy ni Mang Lito, ang legal na dokumento na nagpapakita ng aming kasunduan. Malinaw na nakasaad doon na ang anumang paglabas ng pondo na walang kaalaman ng bawat kasosyo ay isang paglabag sa kontrata. At dahil doon, nagkaroon ako ng karapatan na bumili ng kanyang bahagi ng kumpanya sa isang presyo na patas at nararapat upang mailigtas ang aming pinaghirapan mula sa pagkalugi na idinulot ng kanyang mga aksyon. Ang mga salitang ito ay tila nagsasara sa lahat ng mga pag-aalinlangan. Ang kwento ni Ginoong Enriquez ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang mas malalim, mas masakit na katotohanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Lito ang isang bahagyang pagkaawa para kay Ginoong Enriquez. Ang taong ito ay nabuhay sa isang kasinungalingan sa loob ng maraming taon. Pinalaki ang kanyang pamilya sa isang kwento ng paghihiganti na hindi naman totoo. Ang kanyang kapatid, si Victor, ay siyang gumawa ng pagkakamali, ngunit si Ginoong Enriquez ang nagdadala ng pasanin ng kanyang kasinungalingan. Ang sakit na iyon ay mas matindi pa sa anumang sakit na maidudulot ng pera. Dahan-dahan, malumanay, itinulak ni Mang Lito ang mga dokumento ng bangko at ang pahayag ng accountant sa direksyon ni Ginoong Enriquez.
Tingnan mo, Ginoong Enriquez, ang katotohanan ay narito. Ang iyong kapatid ay hindi biktima, siya ang nagtaksil. At ang lahat ng aking ginawa ay upang protektahan ang aking sarili at ang aming kumpanya mula sa kanyang mga aksyon. Si Ginoong Enriquez ay kinuha ang mga dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat salita, at sa bawat salita ang kanyang mukha ay lalong nawawalan ng kulay. Ang kanyang tiwala sa sarili, na kanina'y matindi, ay unti-unting nawala, napalitan ng pagkabigla, ng kahihiyan, at ng sakit. Ang kanyang sandata, ang lumang litrato ni Victor, at ang kanyang baluktot na kwento, ay ngayon ay wala ng silbi. Ito ay isang piraso lamang ng papel na kumupas na, walang halaga sa harap ng matibay na katotohanan. Si Antonio, na tahimik na nakikinig sa lahat, ay tiningnan ang kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, ng pagtataka, ng pagdududa. Nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa kanyang pamilya, sa kanyang ama, at sa kanyang sarili. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho, at ang lahat ng kanyang paniniwala ay nabasag. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang mas mabigat na katahimikan. Ngayon ang kapangyarihan ay nasa kamay ni Mang Lito. Ang labanan ay tapos na, at ang katotohanan ang siyang nanalo. Ngunit ang epekto ng katotohanan na iyon ay magiging mas malalim pa sa anumang inaasahan nila. Ang tanong ay, paano haharapin ni Antonio ang katotohanan na ito at paano magbabago ang kanyang pananaw sa kanyang pamilya at sa kanyang kinabukasan? Ang bawat ingay sa Aldridge Restaurant ay tila nawala, napalitan ng isang nakakabingi na katahimikan. Ang mga dokumentong nakakalat sa mesa ay hindi lamang mga papel. Ito ay mga bomba na unti-unting sumasabog, sumisira sa mga kasinungalingan at nagbubunyag ng mga madilim na sikreto. Si Mang Lito, sa kanyang lumang checkered na kamisa, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit mayroong isang kakaibang lambing na nakikita rito. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Antonio. Ang kanyang magiging manugang na ang mukha ay puno ng pagkabigla at kalungkutan. Hindi na ito ang oras para sa pagtatago. Hindi na ito ang oras para sa mga sekreto. Ito ang oras para sa buong katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya at magbibigay ng kalinawan. Alam ni Mang Lito na kailangan niyang ipaliwanag ang lahat kay Antonio, hindi upang saktan siya, kundi upang iligtas siya mula sa madilim na mundo ng kanyang sariling pamilya. Antonio, ang simula ni Mang Lito, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroong isang hindi nakikitang kapangyarihan. Mayroon akong kailangan mong malaman, hindi lamang tungkol sa nakaraan ng iyong ama, kundi pati na rin sa iyong posisyon sa aking korporasyon. Ang mga mata ni Antonio ay nanlaki, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nanginginig, naghihintay sa susunod na sasabihin ni Mang Lito. Ang posisyon mo bilang CEO, patuloy ni Mang Lito, ay hindi lamang basta isang pagkakataon na dumating sa iyo. Ito ay isang pagkakataon na ako mismo ang nagbigay sa iyo. Ang korporasyon na iyong pinapatakbo, ang malaking kumpanya na iyon, ako ang may-ari nito. Ako ang nagtatag. Ako ang nagpalaki. Ako ang nagmamay-ari ng lahat ng iyan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa ulo ni Antonio. Ang lahat ng kanyang pagkakaintindi sa kanyang sarili, sa kanyang tagumpay, sa kanyang kinabukasan, ay biglang nabasag. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay gumuho. Si Antonio ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, ng kawalan ng pag-asa, ng pagtataksil. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib, hindi lamang dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa katotohanan na ang lahat ng kanyang akala ay totoo, ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga ambisyon, ang kanyang mga tagumpay, ang lahat ng ito ay tila naging isang malaking biro. Hindi ko ito ginawa upang saktan ka, Antonio, ang sabi ni Mang Lito. Ang kanyang tinig ay puno ng empatiya. Ginawa ko ito upang subukan ka, upang makita kung sino ka talaga. Nang walang anumang impluensya,
mula sa akin. Nais kong makita kung mayroon kang kakayahang mamuno, na mayroon kang integridad. At sa loob ng 14 na buwan, pinatunayan mo sa akin na tama ako. Pinatunayan mo na ikaw ay isang mahusay na leader, na ikaw ay may talento. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi nagpagaan sa bigat na nararamdaman ni Antonio. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataksil, hindi lamang mula sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa taong kanyang minamahal, ang ama ng kanyang kasintahan. Naramdaman niya na siya ay ginamit, na siya ay naging isang chess piece lamang sa isang malaking laro ng kapangyarihan. Tiningnan ni Antonio si Ginoong Enriquez, ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapuot at pagtataksil. Ngayon, naintindihan niya ang lahat. Naintindihan niya kung bakit ang kanyang ama ay masyadong masigla sa hapunan, kung bakit ang kanyang ama ay mayroong hawak na mga lumang dokumento. Naintindihan niya na ang lahat ng ito ay isang malaking plano, isang pakana upang kunin ang yaman ni Mang Lito, upang sirain ang kanyang imperyo. At siya, si Antonio, ay naging bahagi ng planong iyon nang walang anumang kaalaman. Antonio, ang lahat ng ito ay ginawa ko upang protektahan ang aking anak, si Maria, patuloy ni Mang Lito. Hindi ko kailanman nais na masaktan siya. At hindi ko kailanman nais na makasal siya sa isang taong mayroong intensyon na samantalahin siya. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay ng kalinawan kay Antonio. Ang kanyang sariling pamilya ang siyang nagtatangka na samantalahin si Maria, ang taong kanyang minamahal. Ang kanyang sariling ama ang siyang nagplano ng lahat ng ito. Naramdaman ni Antonio ang pagbagsak ng kanyang mga paniniwala, ng kanyang pagtitiwala. Ang kanyang pamilya na akala niya ay nagmamahal at sumusuporta sa kanya, ay siyang nagtataksil sa kanya. Ang kanyang ama na akala niya ay kanyang inspirasyon, ay siyang nagtutulak sa kanya sa isang madilim na landas. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang waiter ang biglang lumapit sa mesa. Pasensya na po, sir. Tapos na po ba kayo sa main course? Gusto niyo po ba ng dessert? Mayroon po kaming masarap na chocolate lava cake. Ang tanong ng waiter ay tila isang nakakatawang interruption sa gitna ng malaking drama. Ang kontrast sa pagitan ng kanyang simpleng tanong at ng mabigat na kapaligiran sa mesa ay tila nagpapakita ng kabaliwan ng sitwasyon. Ang dessert, ang chocolate lava cake, ay tila isang paalala ng mga simpleng bagay sa buhay, ng mga bagay na dapat ay pinahahalagahan, na nawala sa gitna ng mga ambisyon at mga kasinungalingan. Si Antonio ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang desisyon na magpapakita kung sino siya talaga. Isang taong handang ipagtanggol ang kanyang sariling integridad o isang taong susunod sa madilim na plano ng kanyang pamilya. Ang tanong ay, anong landas ang pipiliin niya? Ang matinding katahimikan na bumabalot sa mesa ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang tanong ng waiter tungkol sa dessert ay tila nagbigay ng isang bahagyang break sa tensyon. Ngunit ang pighati sa mukha ni Antonio ay nanatiling malinaw. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya at ang bawat piraso ng kanyang paniniwala ay unti-unting nabasag. Tiningnan ni Antonio ang kanyang ama, si Ginoong Enriquez. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng pagkabigla, pighati at isang bagong nahanap na pagkapuot. Ngayon, naintindihan niya ang lahat. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo mula sa kanyang ama, ang mga payo na akala niya ay para sa kanyang kinabukasan, ang lahat ay isang kasinungalingan. Naintindihan niya na ang kanyang ama, si Ginoong Enriquez, ay siyang nagplano ng lahat ng ito. Nais niyang gamitin siya, gamitin ang kanyang pagmamahal kay Maria upang makakuha ng yaman at makamit ang kanyang paghihiganti. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagtatago ng mga lihim. Siya ay nagtutulak sa kanya sa isang madilim na landas, isang landas na puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Narinig niya ang mga bulong ng kanyang ama sa nakaraan, ang mga pahiwatig na, kailangan mong maging malapit kay Maria, kailangan mong mapasa kanya ang loob ng kanyang ama. Noon inakala niya na ito ay isang normal na payo mula sa isang ama na nagnanais ng pinakamabuti para sa kanyang anak. Ngayon ang lahat ng ito ay naging malinaw.
Ito ay isang utos, isang bahagi ng isang mas malaking pakana. Ang kanyang ina, si Ginang Enriquez, ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Antonio na tila nagtatangka na bigyan siya ng suporta. Ngunit para kay Antonio, ang paghawak na iyon ay tila isang pako na tumusok sa kanyang puso. Ang pag-aalala na nakita niya sa mga mata ng kanyang ina ay hindi pag-aalala para sa kanya, kundi pag-aalala para sa kanilang plano, para sa kanilang paghihiganti. Antonio, anak, huwag kang magpadala sa kanya, ang sabi ni Ginang Enriquez. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroong isang hindi nakikitang pagtutulak. Nagsisinungaling lamang si Mang Lito. Ang ama mo ay hindi kailanman gagawa ng masama para ito sa atin, sa pamilya natin. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila walang bisa na para kay Antonio. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ng pagtataksil. Ang pamilya na akala niya ay kanyang kanlungan ay siya palang nagtutulak sa kanya sa bingit ng pagbagsak. Dahan-dahan, sa isang galaw na puno ng matinding sakit, ngunit matinding pagiging matatag, inalis ni Antonio ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati, ngunit mayroon ding isang bagong nahanap na lakas. Hindi, Mama, ang sabi ni Antonio. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng matinding determinasyon. Hindi ako susunod sa inyo. Hindi ko hahayaan na gamitin ninyo si Maria. Hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, para lang sa inyong paghihiganti. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa silid. Si Ginoong Enriquez ay nanlaki ang mga mata, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina ay nagulat, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi nila kailanman inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Antonio, ang kanilang perpektong anak. Para kay Antonio, ito ang sandali ng kanyang paggising. Ang sandali kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang sariling integridad. Ang pagpili sa pagitan ng madilim na landas ng paghihiganti at ng maliwanag na landas ng katotohanan at pagiging matuwid. At sa sandaling iyon, pinili niya ang huling. Pinili niya ang katotohanan. Pinili niya ang integridad. Pinili niya ang kanyang sarili. Hindi ko hahayaan na gamitin ninyo si Maria, patuloy ni Antonio. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng matinding galit. Mahal ko si Maria, at hindi ko kailanman hahayaan na saktan siya ng sinuman, lalo na ng aking sariling pamilya. Ang pag-ibig ko sa kanya ay totoo, at hindi ito isang bahagi ng inyong plano. Naramdaman ni Mang Lito ang isang kakaibang pagmamalaki sa kanyang puso. Hindi ito isang pagmamalaki na nag-iingay, kundi isang tahimik na pagmamalaki, isang pagtanggap sa kanyang desisyon. Nakita niya ang lakas sa loob ni Antonio, ang lakas na tumayo para sa katotohanan, ang lakas na lumaban para sa kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang pagiging matuwid ay nagpakita ng kanyang tunay na karakter. Isang karakter na karapat-dapat sa pagmamahal ni Maria. Hindi ko nais na maging katulad ninyo, Ama, ang sabi ni Antonio. Ang kanyang boses ay naging mas matatag, mas matalim. Hindi ko nais na maging isang taong puno ng kasinungalingan, ng paghihiganti, ng paggamit. Hindi ko nais na maging isang taong handang sirain ang buhay ng iba para lang sa sariling interes. Hindi ko nais na maging katulad ninyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na busina na umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Ginoong Enriquez ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagtataksil. Ang kanyang anak, ang kanyang perpektong anak, ay tumalikod na sa kanya. Tumalikod na sa kanilang madilim na plano. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Lito ang isang malalim na kalmado sa kanyang puso. Ang kanyang mga desisyon ay tama. Ang kanyang pagtitiwala kay Antonio ay hindi nawala. Bagkus, ito ay lumakas, lumalim. Nakita niya sa loob ni Antonio ang isang tunay na tao, isang taong handang pumili ng tama, kahit na ang pagpili na iyon
ay may kaakibat na sakit at pagtataksil mula sa sariling pamilya. Ang drama ay hindi pa tapos, ngunit ang direksyon nito ay malinaw na. At si Antonio, sa kanyang matapang na pagpili, ay nagpakita ng kanyang tunay na halaga, ang halaga ng isang tunay na tao. Ang kapaligiran sa Aldridge Restaurant ay tila may kakaibang kapangyarihan. Ang mga salita ni Antonio, na puno ng matinding sakit, ngunit matinding pagiging matatag, ay tila nagbigay ng isang bagong direksyon sa drama. Si Mang Lito, na tahimik na nakikinig sa lahat, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang lumang checkered na kamisa, na kanina'y tila simple, ay ngayon ay tila lumaki, nagbigay sa kanya ng isang nakakapanindig balahibo na presensya. Sa mga mata ng lahat, si Mang Lito ay hindi na lamang isang simpleng tao. Siya ay isang haligi ng kapangyarihan, ng karunungan, ng isang hindi matitinag na paninindigan. Tiningnan niya ang pamilya Enriquez, lalo na si Ginoong Enriquez, na ang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkatalo. Ginoong Enriquez, ang simula ni Mang Lito, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong isang hindi nakikitang awtoridad. Marahil ay sapat na ang lahat ng ito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ngunit ang kasalukuyan at ang kinabukasan ay kailangan nating harapin ng may katotohanan at respeto. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang boses ng kanyang abogado. "Attorney," sabi ni Mang Lito, "nais kong ipaalam sa inyo na ang lahat ng aking ari-arian, ang lahat ng aking korporasyon ay nakapangalan na kay Maria, ang aking anak, bilang pangunahing may-ari ng mga shares. Si Antonio, na ngayon ay CEO, ay may karapatan na mamuno, ngunit ang pangunahing pag-aari ay kay Maria." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na busina na umalingaw-ngaw sa silid. Si Ginoong Enriquez ay nanlaki ang mga mata, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanilang plano na kunin ang yaman ni Mang Lito ay biglang gumuho, naging abo. Kaya Ginoong Enriquez, patuloy ni Mang Lito, ang kanyang boses ay puno ng babala. "Kung mayroon kayong anumang intensyon na saktan si Maria o gamitin siya para sa inyong sariling interes, kailangan ninyong harapin ang buong puwersa ng batas. At hindi lamang iyan, si Antonio, ang inyong sariling anak, ay hindi na isang bahagi ng inyong madilim na plano." Ang mga salitang ito ay tila isang malaking pader na itinayo sa pagitan nila, isang pader na hindi nila kailanman kayang tawirin. "Ginoong Enriquez, naiintindihan ko ang inyong pighati. Naiintindihan ko ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay," sabi ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay lumambot ng kaunti, puno ng empatiya. Ang pagkawala ng kapatid ay isang mabigat na pasanin. At minsan, ang sakit na iyon ay maaaring magdulot ng pagbaluktot sa katotohanan, ng pagkabigyan ng puwang sa galit at paghihiganti. Hindi ko nais na maghabol ng legal na kaso laban sa inyo para sa inyong mga akusasyon. Naintindihan ko na ang inyong mga aksyon ay bunga ng matinding sakit. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng bahagyang pagkabigla kay Ginoong Enriquez. Hindi niya inaasahan ang ganitong kabaitan mula sa taong akala niya ay kanyang kaaway. Ngunit sa likod ng kabaitan na iyon, mayroong isang hindi nakikitang babala. Isang babala na ang kanyang pasensya ay may hangganan at ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya ay walang katapusan. Tiningnan ni Mang Lito si Ginoong Enriquez sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng karunungan at puno ng babala. Isang tingin na tila nagsasabing, "Alam ko ang lahat at hindi ko hahayaan na saktan ninyo ang aking pamilya." Ito ay isang tingin na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng paggamit ng galit, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng karunungan at pagiging matuwid. Dahan-dahan, tumayo si Ginoong Enriquez. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga galaw ay mabigat. Ang kanyang tiwala sa sarili, na kanina'y matindi, ay tuluyan nang nawala, napalitan ng kahihiyan at pagkatalo. Kinontrol niya ang kanyang asawa, si Ginang Enriquez, na tila nagtatangka pang magprotesta, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bisa na.
Ang pamilya Enriquez ay tahimik na lumabas sa restaurant. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko. Ang kanilang mga puso ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Iniwan nila ang makapal na sobreng kulay cream sa mesa. Ang sobre na kanina'y kanilang sandata, ngunit ngayon ay wala ng halaga. Ito ay isang simbolo ng kanilang pagkatalo, ng kanilang mga kasinungalingan na nabunyag. Naramdaman ni Mang Lito ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi ito isang kapayapaan na nanggagaling sa paghihiganti, kundi isang kapayapaan na nanggagaling sa pagiging matuwid, sa pagprotekta sa kanyang pamilya at sa pagiging totoo sa kanyang sarili. Ang kanyang mga desisyon ay tama. Ang kanyang mga aksyon ay may layunin. At sa huli, ang katotohanan ang siyang nanaig. Ang labanan ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. At si Mang Lito sa kanyang lumang checkered na kamisa ay nanatili sa gitna ng restaurant, isang nag-iisang haligi ng lakas at karunungan. Ngayon, ang tunay na hapunan ay maaaring magsimula. Isang hapunan na puno ng katotohanan, ng pagmamahalan at ng isang bagong simula. Ang tanong ay, paano magbabago ang relasyon ni Mang Lito at Antonio pagkatapos ng lahat ng ito? At paano nila haharapin ang kinabukasan ng magkasama? Ang ingay ng mga tao sa Eldridge Restaurant ay tila muling bumalik. Ngunit ang kapaligiran sa mesa kung saan nakaupo si Mang Lito at Antonio ay tila mayroong sariling aura ng kapayapaan. Ang mga bakas ng labanan ay nawala na. Ang mga dokumento at ang walang silbing sobreng kulay cream ay inalis na ng mga waiter. Ang lahat ay tila bumalik sa dati, ngunit sa loob ng kanilang mga puso, alam nila na ang lahat ay nagbago na. Si Mang Lito sa kanyang lumang checkered na kamisa at si Antonio na unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha ay ngayon ay mag-isa na sa mesa na tila naghahanda para sa isang bagong simula. Gusto mo bang mag-order ng dessert, Antonio? Ang tanong ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-unawa at pagtanggap. Tumango si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagkabigla, ngunit mayroong isang bagong nahanap na pag-asa. Opo, Mang Lito. Gusto ko po. Anong gusto mo? Ang chocolate lava cake po, ang sabi ni Antonio, na mayroong bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang parehong dessert na tinanong ng waiter kanina, ang dessert na tila nagpapakita ng isang maliit na bahagi ng normalidad sa gitna ng kaguluhan. At kape? Tanong ni Mang Lito. Opo. Pero hindi po decaf. Yung tunay po, yung may lasa, ang sabi ni Antonio, na tila mayroong isang bagong lakas ng loob na maging totoo sa kanyang sarili. Ngumiti si Mang Lito. Magaling. Ganon din ang gusto ko. Iyon ay isang simbolo. Hindi na sila magtatago. Hindi na sila magpapanggap. Sila ay magiging totoo sa kanilang sarili, sa kanilang mga kagustuhan, sa kanilang mga prinsipyo. Habang naghihintay sila sa kanilang order, may isang mahabang sandali ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi awkward o puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa, ng pagtanggap, ng isang bagong nahanap na koneksyon. Tiningnan ni Mang Lito si Antonio, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Antonio, ang simula ni Mang Lito. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang posisyon mo bilang CEO ay mananatili. Pinatunayan mo sa akin na karapat-dapat ka sa posisyong iyon. Hindi dahil sa ikaw ay kasintahan ng aking anak, kundi dahil sa iyong kakayahang mamuno, sa iyong dedikasyon at sa iyong integridad. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pasanin na inalis sa balikat ni Antonio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pasasalamat. Salamat po, Mang Lito. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Huwag kang magpasalamat, sabi ni Mang Lito. Ang tunay na pasasalamat ay ang patuloy mong pagiging matuwid, ang patuloy mong pagiging totoo sa iyong sarili, at ang patuloy mong pagmamahal kay Maria. Iyan ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa akin. Ngumiti si Antonio. Ang ngiti na iyon ay hindi pilit. Ito ay isang tunay na ngiti, galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam mo, sabi ni Mang Lito, na may bahagyang tawa sa kanyang mga labi.
Mukhang ang checkered na kamisa na ito ang magiging aking uniform na hindi na kailanman magbabago. Tumawa si Antonio at sa pagtawa na iyon, naramdaman nila ang isang bagong koneksyon, isang koneksyon na nakabatay sa pagiging totoo, sa pagiging bukas at sa pagiging matuwid. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang isang relasyon ng isang biyenan at isang manugang. Ito ay isang relasyon ng dalawang tao na may paggalang sa bawat isa, na may tiwala sa bawat isa, at may pag-unawa sa bawat isa. Dumating ang kanilang chocolate lava cake at ang kanilang kape. Ang amoy ng kape ay masarap. Ang tamis ng cake ay nagbigay ng kasiyahan. Ang lahat ay tila perpekto. Ang tunay na hapunan ay nagsisimula na, isang hapunan na puno ng katotohanan, ng pagmamahalan, at ng isang bagong simula. Habang umiinom sila ng kape, kinuha ni Antonio ang kanyang cellphone. Nag-type siya ng isang mensahe para kay Maria. Ang kanyang mga daliri ay mabilis, puno ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang tunog ng isang text message mula kay Maria. Binuksan ni Antonio ang mensahe at binasa ito. Ang isang ngiti ay lumabas sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Mang Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang sabi niya po, "Inaasahan ko na, yan Papa. Masaya ako para sa inyo. I love you both." Ngumiti si Mang Lito. Ang mga salitang iyon ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang pag-unawa ni Maria, ang kanyang pagtanggap, at ang kanyang pagmamahal, ang lahat ng ito ay sapat na upang punan ang kanyang puso ng kasiyahan. Ang kwento ng pagtataksil ay natapos na. Ang kwento ng pagmamahalan at pagiging totoo ay nagsisimula na. At sa pagtatapos ng hapunan na iyon, alam nila na ang kanilang pamilya ay mas matatag, mas matibay, at mas puno ng pagmamahalan kaysa sa dati. Ang gabi sa Davao ay payapa. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga kumikinang na hiyas sa kalayuan, ngunit ang daan patungo sa bahay ni Mang Lito ay tahimik, nilagyan lamang ng mga ilaw ng poste na nagbibigay ng sapat na liwanag. Nasa kanyang lumang Toyota Innova modelo 2006 na may basag na salamin sa gilid, si Mang Lito, malumanay na nagmamaneho pa uwi. Ang ingay ng makina ay pamilyar, nakapapawi, at ang bawat liko sa kalsada ay tila nagbabalik ng mga alaala, ng mga karanasan, ng mga aral na kanyang natutunan. Ang pamilyar na amoy ng sariwang hangin sa probinsya ay pumapasok sa kanyang bintana, nagdadala ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang isip ay hindi naabala sa mga nakaraang paghaharap, sa mga kasinungalingan o sa mga akusasyon. Ngayon ang kanyang isip ay puno ng kapayapaan, ng kasiyahan, at ng isang malalim na pakiramdam ng pagiging matuwid. Nagawa niya ang lahat ng kanyang dapat gawin. Pinrotektahan niya ang kanyang imperyo, ngunit higit pa rito, pinrotektahan niya ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga prinsipyo. Ang kanyang misyon ay natapos na, at sa pagtatapos na iyon, mayroong isang kakaibang kalmado na bumalot sa kanya. Pagdating niya sa kanyang bahay, nakita niya ang maliwanag na ilaw sa kusina. Isang pamilyar na tanawin. Si Maria, ang kanyang anak, ay madalas na nakakalimot na patayin ang ilaw sa kusina bago matulog. Sa tuwing nakikita niya ang ilaw na iyon, mayroong isang kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito tanda ng kapabayaan, kundi tanda ng pagmamahal, ng pag-asa, ng isang buhay na puno ng init at ginhawa. Ang maliit na bagay na iyon ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, at ang mga simpleng sandali ng pagmamahalan. Pinark niya ang kanyang lumang Toyota sa labas, ang tunog ng makina ay humina, at ang lahat ay bumalik sa kanyang payapang estado. Bumaba siya sa sasakyan, at dahan-dahang lumapit sa kanyang hardin ng kalamansi. Ang mga halaman ay tila bumati sa kanya. Ang bawat dahon ay kumikinang sa ilaw ng buwan. Ang bawat prutas ay tila nagbibigay ng pag-asa. Hinawakan niya ang isang dahon. Ang pakiramdam nito ay malamig at sariwa. Huminga siya ng malalim at naramdaman niya ang amoy ng sariwang lupa, ng sariwang hangin, ng kanyang tahanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para kay Maria. "Anak, nakita ko ang ilaw sa kusina.
Huwag kalimutan patayin ha. Mahal na mahal kita. Ang checkered na kamisa na ito ang bumuo ng lahat ng yaman mo. Ingat ka palagi. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta mensahe. Ito ay isang paalala ng kanyang pagmamahal, ng kanyang sakripisyo, at ng kanyang pagmamalaki sa kanyang anak. Ito ay isang paalala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang kaligayahan, at para sa kanyang proteksyon. Si Mang Lito ay nanatili sa kanyang hardin, nakatitig sa kanyang mga kalamansi. Ang pagiging simple ng kanyang buhay ay hindi isang disguise lamang. Ito ay ang kanyang pamumuhay, ang kanyang pilosopiya. Hindi niya kailanman hinangad ang karangyaan para sa kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang yaman ay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang anak, para sa kinabukasan na puno ng pag-asa. Maraming tao ang nagtatayo ng imperyo upang ipagmayabang, upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at yaman sa mundo. Ngunit si Mang Lito, sa kanyang simpleng checkered na kamisa at lumang Toyota, ay nagtayo ng kanyang imperyo para sa ibang dahilan. Agtayo siya ng isang malaking korporasyon, hindi para sa sarili niyang kapurihan, kundi para sa kanyang pamilya, para sa kanyang anak, para sa mga taong kanyang minamahal. Ito ang kanyang paraan upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, upang masiguro na mayroon silang isang kinabukasan na puno ng pag-asa at kaligayahan. At iyon, para kay Mang Lito, ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Ang pagmamahal, ang proteksyon, ang kapayapaan ng loob, ito ang mga bagay na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Ito ang kanyang legacy, ang kanyang tunay na yaman na mananatili sa loob ng kanyang puso at sa puso ng kanyang pamilya, sa loob ng maraming henerasyon.